kumbaga, kumbaga Admar, ganito yan eh. Ang Land Bank ang nagsaing, ang gobyerno ni Marcos Jr. ang kumain. No, ganun yung analogy ko diyan. So, kumbaga, ang Land Bank ang napakahirap na bumili ng bigas, na magsaing, na mag-prepare, pero ang kumain nung iniluto is yung gobyerno ni Marcos Jr. So, yan yung tinatawag nating moral hazard. Magandang buhay sa ating mga kababayan kasi you're already a lame duck. But the thing is, Admar, ito rin yung time na mag-establish na siya dapat ng kanyang legasiya. No? Hindi naman sana, kumbaga hindi maganda, Admar, na ang legasiya niya is dumaraming nagugutom, dumarami yung naghihirap, no? Maraming mga magsasaka they're not producing enough, no? Yung mga pabahay hindi pa na, kumbaga yung kanyang 1 million a year hindi nangyari, yung bigas na 20 pesos kada kilo pilit, no? Hindi ito talagang as a result of improvements sa competitiveness and productivity ng mga farmers. Kumbaga, maraming kapiguan, no, si Marcos Jr. And I think this remaining 3 years, ito yung time na pwede pa niya sanang maihabol. But then, ang daming niyang mga ginawa, no, na nakakos ng harm sa sarili niyang administrasyon. Ang pinakamatindi dito, Admar, was yung pagpapadala kay Pangulong Duterte sa The Hague, yung pag-uusig nila kay Vice President Duterte, yung pag-uusig nila sa mga kaibigan at kaalyado ng mga Duterte, lalong-lalo na kay Pastor at dun sa mga vloggers, no? Yung pag-weaponize, no, ng House of Representatives para habulin, para usigin yung kanilang mga kaaway, yung pag-weaponize ng ating kapulisan, ano, para patahimikin, no, at pag-weaponize din ng social media para magpakalat ng fake news at para patahimikin yung kanilang mga kritiko. Hapon sa iyo, Master Judea at Admar, at magandang hapon din po sa ating mga tagapakinig at kasubaybay. Magandang balita ba ito para sa taong bayan, Doc, yung kita ng Land Bank? Well, magandang balita sana yan, Admar, kung mapupunta sana sa taong bayan, kung babalik sa taong bayan, yung kinita ng Land Bank. Kasi under sa current framework natin, 50% ng kita, no, ng isang GOCC, ito ay inire-remit sa national government. So kagaya halimbawa, yung kinita ng Land Bank, na mahigit 30 billion yan, Admar, kalahati niyan ay ire-remit yan sa gobyerno. Ngayon ang tanong is, mapapakinabangan ba ito ng ordinaryong tao? O ito ay mapupunta lamang sa graft and corruption? Ito ay mapupunta lamang sa mga proyekto na walang balik sa ating ekonomiya? O ito ba ay mapupunta lang halimbawa sa mga walang kakwenta-kwentang mga project? No? So, ibig sabihin, para mas maging epektibo ito, kailangan nakakonekta ito sa mga outcomes na babalik din sa taong bayan. Alam mo, Admar, ang Land Bank kasi, yan itinatag yan para sa pakinabang ng mga magsasaka. Di ba yan yung original na intent ng Land Bank, no? Which is to benefit the farmers. So ang tanong ko dito is, okay, kalahati, no, ng mahigit na 30 billion na kinita ng Land Bank, ito ba ibabalik ito dun sa mga farmers? Mapupunta ba ito halimbawa as karagdagang budget ng Department of Agrarian Reform o kaya ng Department of Agriculture? Kasi yun ang kinakailangan eh. Ilang porsyento dyan sa kinita na yan ng Land Bank ang mapupunta sa mga infrastructure projects na kagaya ng mga farm-to-market roads. And speaking of farm-to-market roads, gano'n na karaming farm-to-market roads ang nagawa, ano? So, kumbaga, para mas maging epektibo yan, Admar, kinakailangan yan, nakakonekta yan sa mga outcomes na may balik sa mga magsasaka. Kasi sila talaga ang pinaka dapat na nakikinabang dyan sa mga kinikita ng Land Bank, Admar. Oo, yan sanang isusunod ko. Para ba tong kagaya ng PhilHealth, budget ng PhilHealth, 'di ba? Nagkaroon ng debate doon sa or oral arguments sa Supreme Court na 'di ba intended lang para sa kalusugan yung budget na napupunta dito sa PhilHealth. Bakit inilipat ito doon sa isang infra project na wala namang masyadong kaugnayan sa kalusugan? Parang ganito dapat dito sa Land Bank, which is pang agri sana. Tama ba, Doc? Kagaya halimbawa, Admar, nung
inilagak nila yung dividendo, yung kinita ng Land Bank sa Maharlika Investment Fund. So yung Maharlika Investment Fund, saan ba ito nag-invest? Nag-invest ito sa isang minahan. Nag-invest ito sa power transmission. So yung minahan at yung power transmission, medyo malayo ito, no, sa mga magsasaka natin. No, malaking pera ito, Admar. It was 50 billion, no, itong niremit ng Land Bank. That is another example. Another example yung sa kaso ng PhilHealth, no, na kung saan very remotely related sa health yung pinapuntahan yung nung kita, no, ng PhilHealth. So ito yung nakikita nating trend at pattern, Admar, dito sa gobyerno ni Pangulong Marcos Jr. Ang nakikita nating trend and pattern dito is that kumukuha sila ng kita ng mga iba't ibang GOCCs at ito'y ginagastos sa mga programa that is remotely or malayo, no, dun sa mga dapat na magiging beneficiary sana nung kikitain itong pondo na ito. Napupunta ito sa mga gastos kagaya halimbawa ng ayuda at ng mga iba't iba pang mga project na malayo, no, dun sa original intent na pinagkuhaan ng pera. At alam mo, Admar, ito pa pala isa, nakita kong medyo disturbing din ito, which is nape-pressure din kasi yung mga GOCCs na kumita. So pinipressure sila ng gobyerno na para kumita. Syempre, pag malaki yung kinikita ng mga GOCCs, malaki din yung dividendo, no, o yung return or yung 50%, no, ng net revenue, which is yung profit na kinikita nitong mga GOCC nire-remit sa gobyerno. So there's pressure from the government itself, no, na kumita sila ng malaki kasi malaki yung nakukuha rin ng gobyerno para sa panggastos nga. Ang tawag natin dito, Admar, is moral hazard. At hindi ito maganda kasi ang nangyayari dito is para kumita itong Land Bank halimbawa, na-expose sila sa risk. So kumbaga yung risk na bear nila yan. So the risk is borne by the financial institution, in this case Land Bank. Kumbaga Admar, ganito yan eh. Ang Land Bank ang nagsaing, ang gobyerno ni Marcos Jr. ang kumain. No, ganun yung analogy ko diyan. So kumbaga ang Land Bank ang napakahirap na bumili ng bigas, na magsaing, na mag-prepare, pero ang kumain nung iniluto is yung gobyerno ni Marcos Jr. So yan yung tinatawag nating moral hazard. Ang nangyayari kasi, pinipressure nila yung mga GOCCs na kumita, pero hindi yung risk. Kumbaga yung national government, hindi sila exposed sa risk. Ang na-expose sa risk is yung mga GOCC. Hindi maganda yan. Tsaka itong mga kita na ito ng GOCC, kabilang na to sa kwenta, no, ng gobyerno doon sa pagbabudget, di ba? Na yes, lahat ng income nito, so mapupunta talaga yan maliban sa nakukuha natin ng mga taxes, no, ng gobyerno. Yes. Kabilang din itong kita ng mga GOCC, pantapal doon sa budget natin or needed na budget para magastos, no. Pero ang lumalabas ngayon pala sa pinaka present na kalagayan ng ating paggastos sa pera ng bayan, mula sa unang 4 na buwan ngayong taon, nagkakaroon pa rin tayo ng fiscal deficit at tumaas ito ng 411 billion na pesos. Ibig sabihin, mas malaki yung ginagastos natin kumpara sa nakakolekta na pera. Bakit ganito? Wala bang ready or available na pera muna na existing na pwedeng gastusin? Bakit or ito bang nasa budget, kukolektahin pa ba ito? Wala bang meron nang nakolekta na magamit para hindi magkaroon ng deficit? Pakipaliwanag ito, Doc. Nasa timing din kasi, Admar, ng pasok ng revenues yan eh. So halimbawa, kagaya sa kaso ng mga iba't ibang ahensya, di ba alam naman natin na malaking porsyento na ang na-disburse, no, sa mga iba't ibang ahensya, no? At may figure tayo dyan, around mahigit 60% na ang kumbaga nakuha na ng mga iba't ibang ahensya, no? Pero syempre, sa loob ng isang taon, yung pasok ng revenue sa gobyerno medyo may cyclicality yan. So halimbawa, sa unang mga buwan ng taon, diyan papasok halimbawa yung mga inutang. Makikita natin yan sa datos, Admar, no? Yung mga loans sa galing sa iba't ibang mga sources.
Diyan pumapasok yan, no, sa mga unang bahagi ng taon. And of course, meron din tayong mga monthly collections, no, from the different revenue agencies, ano, kagaya ng BIR, kagaya ng customs na pumapasok din yan. At humahabol yan, lalo-lalo na sa BIR, pagka magtatapos na yung fiscal year. So meron talagang cyclicality na involved dyan. Ano? Kaya nga ang sinasabi ko noon pa is ang dapat na ginagawa ng ating DBM kasi yan, dyan papasok yan sa kanila, no? Is yung pag-disburse ng pondo, dapat yan programmed yan in a way na kino-consider nila yung pasok ng revenues para hindi yung deficit natin lumalaki. Kasi ang nangyayari ganito eh. Kapag kayang mga revenues na yan, nilalabas nila kaagad, mas nagiging prone yan to increased corruption. Kasi alam nila na may darating na perang malaki sa mga unang buwan, yung pangungurakot doon na kagad na ginagawa. No? Kesa halimbawa kung program release yung mga pondo, kumbaga yung may mga pag-aaral na nagsasabi na kapag kaganyan ang ginawa, is nami-minimize yung corruption. Hindi talaga siya totally na-eliminate, pero nami-minimize siya. So merong ganung ano dyan, may ganung angulo dyan, Admar. Ano? Pero ang nakababahala dito is bagamat nakita natin na yung kagaya ng mga GOCCs, kagaya ng Land Bank, no? Maganda yung performance. I mean, to be fair to them, maganda ng performance, Admar. No? In spite of the headwinds, na malaki pa rin ano, yung naging revenues nila, malaki din yung kanilang profit. In fact, for 2 straight years yata, ang Land Bank has been the top earning GOCC. No? Sila yung may pinakamalaking nare-remit sa national government for the past 2 years. Ayun. Pero nakababahala dito is bagamat maganda ang performance ng GOCC, so malaki yung mga nare-remit nilang revenues or net revenue or profit sa gobyerno, pero nakikita natin na lumulobo yung deficit ng ating gobyerno and mas lumalaki pa rin yung pangungutang. Tama. So, ibig sabihin din ito, Admar, it shows na yung ating gobyerno ay mayroong mga inefficiencies. Kasi kapag ka lumalaki ang revenue, kagaya nito, no, dapat yung ating fiscal space ay lumuluwag at yung deficit natin lumiliit. Ang nakikita natin is kabaliktaran. Lumalaki yung mga revenue sa halimbawa ng GOCCs, no, nagkakaroon tayo ng kita, pero makikita rin natin na yung paggastos natin lumalaki. So ibig sabihin nito is yung dapat i-revisit ng gobyerno yung kanilang mga spending priorities. No? Kaya halimbawa, Admar, sa kaso ng agriculture, no, kagaya ng mga nakuhang pondo mula sa Land Bank, dapat yan nakakonekta yan sa mga farmers para makatulong sa food security sa ating bansa. Hindi yan dapat mapunta halimbawa sa ayuda. Kasi yung pondo na yan, no, yung kinita ng Land Bank, dapat bumalik yan sa mga magsasaka. Dapat bumalik yan sa mga mangingisda, no, dun sa mga manggagawa na nakaka-contribute sa agriculture sector ng ating bansa. No? Kagaya halimbawa, Admar, ng bansang Vietnam. Kung titingnan mo ang bansang Vietnam, mas maliit ang kanilang populasyon, no, kaysa sa Pilipinas. Mas marami tayo, mas maraming Pilipino kaysa Vietnamese. Pero makikita natin na ang budget nila sa pagkain ay mas mahigit kaysa sa budget ng gobyerno natin para sa pagkain. So in other words, merong kumbaga parang merong inefficiency in terms of how funds are allocated sa ating gobyerno. Okay. At yan kailangan i-address yan at babalik na naman tayo sa issue ng governance. Kasi it's mainly a function of governance and how our leaders perceive, no, kung paano nila gagamitin yung mga pondo na yan. Ayun. Doc, Judea po, Doc, ano? Magandang hapon sa iyo, Master Judea. Magandang hapon po, Doc. Napakaganda po sana ng balita na ito na malaki ang earnings ng Land Bank. Pero kung halimbawa, hindi po ito magamit ng tama, sabi nyo nga kanina, baka mapunta lang sa korupsyon, gaano po ba kalaki? Although ito ay part lang ng pinagkakitaan ng gobyerno o nagiging pera ng gobyerno, gaano po ba kalaki ang epekto nito sa Pilipino at epekto sa ating ekonomiya? Kung hindi magagamit na tama. So, halimbawa, magandang tanong mo, Master Judea. So, let's assume in a perfect world na walang korupsyon. Walang korupsyon, walang inefficiency, perfecto lahat, ano, utopia, ika nga. Yung ganyang klaseng sistema, no, na kumukuha ang gobyerno sa kita sa mga GOCC,
talagang babalik yan dun sa mga dapat na papuntahan yung mga pondo na yan. So makikita sana natin, no, na mas marami sanang farm to market roads na ipagawa na, halimbawa yung mga freezer na kinakailangan ng ating mga fishermen, nagkaroon ng mas maraming pondo para sa tulong sa mga magsasaka para sa kanilang makinarya. Kumbaga na-improve yung competitiveness ng ating mga magsasaka. At alam mo, Master Judea, ang pinaka-ultimate outcome nito, no, in a perfect world, is hindi tayo nagugutom. Merong pagkain, hindi na natin kailangan mag-import mula sa ibang bansa ng pagkain. Pero balik tayo sa realidad. Yan ba nga nakikita natin sa kasalukuyan? Hindi. Puro kabaliktaran lahat ng sinabi ko. Ang lakas nating mag-angkat ng pagkain kasi we're not producing enough for our country. So nag-i-import tayo. Yung competitiveness ng ating mga magsasaka at mga mangingisda napakababa to the point na hindi na sila ganun ka-competitive to the point na nag-i-import na lang nga tayo because they're not producing enough para mapakain ang ating populasyon. So ibig sabihin, Master Judea, is that because of the inefficiencies, no, because of corruption, because of poor governance, ang nakikita natin dito is hindi na ma-maximize no, yung potential nitong mga kinikita ng mga GOCCs na ito, Master Judea. So, kung if we live in a perfect world, napakaganda sana. Kaya lang hindi ganyan na nakikita natin sa kasalukuyan. And may mga pag-aaral pa pala, Master Judea, let me just add, no, that up to 50% ng pondo ng gobyerno napupunta lamang sa korupsyon. So just imagine, mahigit 30 billion yung profit na ire-remit ng land bank sa gobyerno. And if we were to use that as a measure, yung corruption na yon, mga 15 billion lang mapupunta sa inefficiency, mapupunta lang sa corruption, na sana maidagdag sana yan para sa mga makabuluhang project na merong balik sa ating lahat. Yun, napakalaking pera nito, Doc. No? Pero ito, balik po tayo dito sa Maharlika Funds. No? Advantage po ba? Advantage po ba sa mga Pilipino itong pag-i-invest ng ating gobyerno sa mining, or may mas magandang pag-i-investan pa nito, ibang ahensya or ibang baliban sa mining? Meron pa po ba o pinaka-the best na po talaga itong mining na po pwede pag-investan ng Maharlika Funds? Well, disagree ako dyan sa mining na yan, ano, as kumbaga parang maiden investment ng Maharlika Investment Fund. Sabi maiden investment, kumbaga yan yung mga pinakaunang pinag-investan ng Maharlika Fund. Hindi ako agree dyan. No? Kasi unang-una is yung ating mga mining sector natin. Opo. Merong sufisyenteng kapital na yan. Kasi ang nagpapatakbo ng mining sector ng ating bansa, mga oligarko. At itong mga oligarko na ito, they are loaded. No? Loaded sila. They have funds. They don't need support or any investment coming from the government, to be specific. Kasi may loaded na sila . So, kumbaga, in terms of generating capital, they don't need it. Ang dapat sanang pinag-investan ng Maharlika Fund, ako ang tatanungin, is yung mga projects na merong immediate na balik sa tao. So ang pinaka nakikita ko dito sana is sa related sa food processing. So kung mag-i-invest sana sila, no, napakaraming pwedeng pag-investan, no, sa pagkain, Master Judea. At yan yung pinaka-concern ng ating mga kababayan sa kasalukuyan. Alam mo, from a political point of view, napakaganda na sana . Kung pinag-investan nila yan sa pagkain at makikita ng tao, no, na merong balik sa kanila, ay ang ganda sana ng approval rating ni Marcos Jr. kasi nagamit sa tamang paraan, no, na may balik sa taong bayan, naramdam ng tao yung investment ng Maharlika Fund. Hindi, ang nangyayari kasi sa mining, Master Judea, bagamat kikita ang gobyerno dyan, totoo kasi mining is a quite profitable industry. Pero yung sa halimbawa sa kaso ng food manufacturing, profitable din yun. No? Sa agriculture, it's also profitable. But the thing is, ang nakikita ko dito is the Maharlika Fund was used, no, to invest in the mining sector para makinabang yung sektor na yon at hindi makinabang yung mga taong bayan. Kumbaga, hindi kaagad babalik sa tao. Matagal, ano, kasi yung mangyayari sa mining, ano yan kumbaga may certain period yan, no, na pag-i-invest dyan, and then yung balik matagal at hindi direkta sa tao yung balik.
kesa kung halimbawa ininvest nila yan sa agriculture sector, ininvest nila yan sa food manufacturing for example, balik agad sa tao yan. At magre-reflect yan sana, Master Judea, no, sa kagutuman ng tao. Hindi magsasabi ang tao na kami nagugutom kasi nga nakatulong yung Maharlika Fund sana para masolusyonan or at least makakontribute siya doon sa na ma-solve no, yung problema natin sa kasalukuyan, sa kakulangan ng pagkain sa ating bansa. Okay. Doc, punta po tayo dito sa sinasabi natin na leadership kanina, no? Sa loob ng 3 taon, halos wala po tayo naramdaman sa gobyerno. Pero ngayon, may mga bagong moves itong si Presidente Marcos na ginagawa, tulad ng pakikipag-reconcile at iba't ibang statement na para bagang nililinis niya yung kanyang pangalan or parang nag-iiba siya ng estratehiya dito sa natitirang 3 taon. Do you think may pagbabago na mangyayari dito sa natitirang 3 taon na pamumuno ni Marcos Jr.? Depende doon sa mga binibitawan ng salita ngayon. Punta muna tayo, Master. Maganda yung tanong mo. Punta tayo, Master Judea, doon sa resignation. Di ba? So, naghumiling si Marcos Jr. ng courtesy resignation sa kanyang mga kabinete. Nakikita ko dito ay ito isang political gimmick lang. Gimmick lang ito. Bakit? Kung titingnan mo yung economic team, walang natanggal. The economic team are still the same people. Titingnan mo, Admar at Master Judea, since na-determine yung medium-term Philippine Development Plan, nandun yung mga target ng ating ekonomiya. Halimbawa, yung target sa paglago ng ekonomiya. Consistently, hindi na-meet yung growth target. Palagi tayong nasa lower end ng growth target na yun. In fact, labas pa nga sa growth target. So, kumbaga, kung yan ang performance measure ng mga members ng kabinete na related sa ekonomiya, makikita na natin na bagsak ito. No? Kumbaga, hindi ito magiging justification para sila ay manatili sa kanilang mga pwesto. No? Kung presidente dito, makikita ko diyan na yung ating growth ng gross domestic product labas sa target, anong ginagawa ng economic team natin. No? So part of the reform is, you let go of the of people who are responsible, kaya hindi na-meet yung target. And makikita natin na itong mga members din ng economic team, no, sa nakikita ko, is, ang dapat kasi, alam mo, Master Judea, kung ikaw ay member ng kabinete, pinagtatanggol mo yung presidente. Kumbaga, you're there to speak on behalf of the president. No? You have to be visible. No? Nakikita ka na, ito yung ating lagay ng ating ekonomiya sa kasalukuyan. No? Pinapaliwanag sa tao kung bakit hindi na-meet yung target. Nakikita natin medyo tahimik yung ibang mga members ng economic team. So hindi natin alam kung anong nangyayari doon. So kaya I was very surprised kung bakit the same people were retained by the president. I was expecting na may mga matatanggal sa kanila, and yet I was really surprised na merong natira pa rin sila. Kumbaga walang natanggal sa kanila, no? Nandiyan din halimbawa yung issue, Master Judea, sa budget, hindi ba? But the economic team is still there. The budget is related sa ekonomiya. Economic team din yan. Bakit nandun pa rin sila? No? So kumbaga nakikita ko dito is it's all political gimmick. Tawag natin sa wikang English dyan, Master Judea, it's all smokes and mirrors. Yeah. Ika nga. Kumbaga, yan just to distract people. No? Kumbaga sabihin ng leader, mag-submit kayo ng courtesy resignation, no? Pero yan kumbaga sarsuela lang. No? Marami akong na-introduce dito ng mga phrases, Master Judea, no? So sarsuela, possibly parang sarsuela lang yan. Kasi nga nakita natin na walang pagbabago doon sa economic team, no? Doon naman sa sinasabi ni Marcos Jr. na reconciliation, nasabi niya na walang kondisyon. Hindi talaga po pwede yun. O saan ka nakakita ng reconciliation na unconditional? Kaya nga reconciliation yun meron kayong dapat ayusin, no? Kaya nga halimbawa pag magbabati ang magkaaway, dapat pag-usapan ng magkaaway kung ano yung dapat nilang ayusin. Hindi pwedeng bati na lang tayo tapos kalimutan na lang, no? Hindi ganoon yan, lalong-lalo na medyo malalim, no, itong nangyaring ito na kumbaga yung ama, no, ni Vice President, yun ay pinadala nila, no, kinidnap at dinala sa The Hague.
So, kumbaga malalim 'yun, Master Judea, no? And dapat na rin siguro nating tanggapin na merong mga tinatawag na irreconcilable differences. No, nagkaroon na ng irreconcilable differences diyan sa kaso ng pagkikidnap at pagpapadala nila kay dating Pangulong Duterte sa The Hague at yung impeachment. O saan ka naman nakakita na the president is saying one thing and yet his allies are doing another. No? Sabi niya kontra sa impeachment, pero yung kanyang mga kaalyado were the ones that are pushing for the impeachment. Yeah. Even yung sarili niyang anak mismo, no, ay pumirma sa impeachment. So kumbaga, puro ano lang to smokes and mirrors, ika nga, no? Ito'y sarsuela lang lahat itong nakikita natin na mga galawan, no, ni Pangulong Marcos Jr. All it serves is just to add more confusion to an already confused political climate, Master Judea. Okay, thank you, Doc. Oo, Doc. Dito naman tayo sa iba pang usapin, may kaugnayan pa rin sa ating ekonomiya. Kasi nga po, di ba, tinaasan ng Estados Unidos yung taripa natin sa mga ine-export natin na mga produkto. At ang pangunahing produkto na ine-export pala ng Pilipinas papuntang Amerika. Sa Estados Unidos yan, ha? Opo, ng Pilipinas sa Estados Unidos ay itong mga semiconductor, mga electronics, at may ulat ngayon, Doc, na nakakatanggap na sila ng mababang order mula sa Estados Unidos. Though hindi pa nila fully mailahad ng Semiconductor and Electronics Industries in the Philippines Foundation Inc. o SAPI, no? Ang kabuuan kasi parang ang recent na mga reports inaantay lang nila is yung April ipinatupad, no? Tapos may comparison pa yan. Pero meron na silang natatanggap na mga ulat mula sa mga miyembro nila na mababa na yung order. And to take note, meron nang palang pagtaas, no? Nung hindi pa ini-implement itong itong taripa na mataas, 17% ata kung di ako nagkakamali dito sa Pilipinas. Yung total export natin dito lang sa sektor na ito, no, semiconductor, electronics, tumaas ito ng at least 2%, no? Nasa 3.96 billion dollars ang kita sa last March, no? At 15.4% pala nito, no, ay sa US. Doon sa 3.96 billion pesos, 15.4% dito napupunta sa Estados Unidos. So, dito sa reports na ito, makikita natin na kung hindi maaagapan at mababa pa rin yung order, Doc, malaking epekto ito sa ekonomiya ng Pilipinas. Of course, kasi yung sektor na yan, Admar, milyon ang ine-employ yan directly and indirectly. Milyon, no? Ating mga kababayan na nakikinapang sa semiconductor sector sa ating bansa, na kung saan malaking porsyento ng kanilang mga pinoproduce ay ine-export nila ito sa Estados Unidos. And based sa nakikita ko dito, no, in terms of how the United States perceives yung kahalagahan ng semiconductor industry, no, isa yan sa kanilang mga strategic industries, Admara, no. In fact, ang gusto ng Estados Unidos is mag-rely sila ng less sa mga ibang bansa. Kumbaga yung production ng semiconductors gagawin na lang nila yan sa Estados Unidos. So merong ganitong klaseng inisyatibo ang Estados Unidos about that. And kapag ito ay nagtuloy-tuloy, Admar, asahan natin na yung ating semiconductor industry ay talagang maapektuhan. So, yan nandyan na yan. Baga, we don't have any control over that kasi yan ay external sa ating bansa. No? So, Estados Unidos yan. However, what we can control is yung mga markets natin for semiconductors. Kasi alam mo, Admar, hindi lang naman Estados Unidos ang may demand, no, sa mga semiconductors. There are also other countries that are importing semiconductors from other countries, no? So China is one of these countries, no? May mga bansa din sa Europa na nangangailangan din sila ng semiconductors at pwede natin silang
lapitan kung sila ay interesado na bumili sa atin, just to para kumbaga hindi masyadong ma-expose yung ating semiconductor sector diyan sa nangyayari sa Estados Unidos. Now, inevitable din dyan Admar na may mga mawawalan ng trabaho. So ang issue din dito is how are we going to retrain these workers para makabalik sila sa mga magkaroon sila ng trabaho muli, So halimbawa, kung matagal ka na nagtatrabaho sa semiconductor sector, yung skills mo talagang very specific na doon. So kailangan magkaroon din ng retraining dyan, magkaroon ng intervention para yung mga mawawalan ng trabaho, hindi sila mapupunta sa unemployed. Bagkus ay magkakaroon sila ng trabaho, or better yet, baka matulungan pa natin sila magsimula ng maliit na negosyo. So kumbaga, there are several interventions that can be done, although we have to acknowledge na Admar, kasi US yan maliit na ekonomiya tayo relative to the United States. So kumbaga, since malaking ekonomiya ang US, hindi natin ganong kakayang ma-influence kung anong gagawin nila. Kagaya halimbawa ito, nakakatawa Admar, nung namatay si Santo Papa, nagpunta si Marcos Jr. at si First Lady doon sa Vatican. And nakita natin sa mga video that they were really trying to they want to talk to Donald Trump, to get Donald Trump's attention. I think that this is part of their strategy to reach out to Donald Trump. And yet, Donald Trump just gave them a few seconds. Kumbaga nakikita natin dito that Marcos Jr. wants to reach out to Donald Trump, and yet ang nakikita ko dito is Donald Trump thinks that these people are not as important. Yun yung nakikita ko dito na attitude ni Donald Trump. Kung hindi ka importante sa kanya, hindi kanya kausapin. So, kumbaga, they can try, the first couple can try all they want, pero nakikita natin dito that Donald Trump and the United States, they have their own mind on this issue. So, kumbaga, mahirap silang ma-impluwensya. Kahit na i-stalk mo pa sila, kahit na habulin pa sila kung saan pupunta si Donald Trump, I think on this issue, kasi strategic sector ito sa kanila, they want yung production ng chips, has to be done in the United States. Kaya ang mangyayari dito is maaapektuhan yung mga maliliit na bansa kagaya ng Pilipinas. Diyan papasok yung malaking role sa pagmamarket ng national government mismo. Diyan yung importansya ng pag-iikot mo sa buong mundo, maghahanap ka ng market para sa mga produkto mo. Kung magaling kang taga-market, maaaring maibsan itong problema na ito na ipapataw man ng Amerika kasi meron kang ibang lugar, which is parang super first part ng ata ng termino ni Marcos Jr. siya nag-iikot, parang mas nakakonsentrate na ata siya sa politika dito sa ating bansa. Alam mo, it's good that you brought that up kasi napansin ko rin yan na nung unang taon ni Marcos Jr., he was really traveling a lot. Right? So he was going, ang tawag niya parang Ferdinand Magellan. There was a name that was given to him. It's like Magellan. And yet, makita natin, ano na nangyari dun sa mga pledges. So, sinasabi ko noon na yung mga investment pledges, it will take time to be realized. Pero 3 taon na Admar. Nasaan ang ulat ni Marcos Jr. as to what happened with those pledges? And I think, yung mga iba doon, wala na. Kasi ang tagal na masyado, 3 taon na eh. And not only that, after a year, na-minimize na yung kanyang travel. Hindi na, he's not traveling as much as he did in this first year. So, kumbaga, the question becomes, what is the government doing in terms of marketing? Yung pagmamarket ng ating bansa. Kasi mahalaga yung pagmamarket eh. Mahalaga yung you go out and talk to investors. Mahalaga yan. Pero hindi mo naman dapat i-overdo yan. You have to do it efficiently kasi ang Pilipinas, limited lang ang resources natin eh. So, kumbaga kung bibiyahe ka, gawin mo isang round yan. Punta ka sa Middle East, kausapin mo yung mga dapat mong kausapin and then go back. Don't use the government resources para manood ka ng isang karera ng kotse, car race. Hindi mo dapat gawin yun dahil that is for your own personal leisure. But the thing is, napansin ko na Marcos Jr. is not traveling as much now as he did. And bagamat there was criticism sa kanya, sa kanyang mga travels. And those criticisms are valid, kasi government resources yung kanyang ginagastos. Anong balik sa taong bayan? 3 taon na, anong nangyari dun sa mga pledges? Pero I think aside from pamumulitika, dapat Marcos Jr. and his government should also consider reaching out to countries kasi ngayon yung panahon, Admat,
na kinakailangan natin mag-diversify ng ating trade relations, especially with what is going on with geopolitics, no, with the United States and China. It's the perfect time to reach out to other countries, Admar, no? And I think, no, if Marcos Jr. is really kumbaga yung kanyang genuine, no, yung kanyang intent na mapaganda ang buhay ng ating mga kababayan, dapat he should be doing things like traveling and marketing the country, no? Instead of doing and playing politics din sa kanyang mga political enemies. Oo, no? At pwede pa ba yan sa last 3 years? Lame duck na si President eh. So if you're lame duck, there's no more incentive for you to, you know, to do things that would, you know, provide na magandang buhay sa ating mga kababayan kasi you're already a lame duck. But the thing is, Admar, ito rin yung time na mag-establish na siya dapat ng kanyang legasiya. No, hindi naman sana kumbaga hindi maganda, Admar, na ang legasiya niya is dumaraming nagugutom, dumarami yung naghihirap, no? Maraming mga magsasaka they're not producing enough, no? Yung mga pabahay hindi pa na kumbaga yung kanyang 1 million a year hindi nangyari, yung bigas na 20 pesos kada kilo pilit, no? Hindi ito talagang as a result of improvements sa competitiveness and productivity ng mga farmers. Kumbaga, maraming kapiguan, no, si Marcos Jr. And I think this remaining 3 years, ito yung time na pwede pa niya sanang maihabol. But then, ang daming niyang mga ginawa, no, na nakakos ng harm sa sarili niyang administrasyon. Ang pinakamatindi dito, Admar, was yung pagpapadala kay Pangulong Duterte sa The Hague, yung pag-uusig nila kay Vice President Duterte, yung pag-uusig nila sa mga kaibigan at kaalyado ng mga Duterte, lalong-lalo na kay Pastor at dun sa mga vloggers, no? Yung pag-weaponize, no, ng House of Representatives para habulin, para usigin yung kanilang mga kaaway, yung pag-weaponize ng ating kapulisan, ano, para patahimikin, no, at pag-weaponize din ng social media para magpakalat ng fake news at para patahimikin yung kanilang mga kritiko. These are all hallmarks, no, or characteristics ng mga autocrats, no. At yung nakikita ko dito sa kaso ng gobyerno natin sa kasalukuyan, no. Which is nakakalungkot, Admar, considering that Marcos Jr. was elected with the highest number of votes, no, sa kasaysayan. Napakalaki ng political capital, no, na nakuha ng ating Pangulo nung siya ay nailuklok, nung siya ay naihalal noong 2022. And yet, it's very possible that he's gonna leave office with the worst approval rating of any president after the EDSA revolution. And his approval ratings probably would be worse than Gloria Macapagal Arroyo. Kumbaga, ang daming nasayang, Admar, na political capital ni Marcos Jr. na sana nagamit niya to create lasting changes sa ating ekonomiya. Which is unfortunately, hindi ito yung nangyari. Huli na lang, anong nakikita mong dahilan kung bakit nung pinaghambing, nagkaroon ng survey ang Pulse Asia, yung matagal nang hindi presidente, 3 years na, yun pa yung mas mataas yung may tiwala ang taong bayan, 63% si former President Rodrigo Duterte kumpara dito kay Marcos Jr., 38 yata, and 50% dito kay BP Sara. Anong nakikita mo rito? Kasi sa isang panayam, sinabi ni Mayor Benji Magalong na kung saan failure ang Marcos Jr., doon nag-succeed siguro itong si Duterte, kaya mataas yung grado. Mataas din yung expectation kasi nga ang sabi ipagpapatuloy pero hindi nila ipinagpatuloy yung kanilang pangako. Ang take ko naman diyan, Admar, is that naramdaman kasi ng tao yung Duterte brand of governance, no? And napakalaki ng kaibahan, no, ng Duterte brand of governance kaysa sa nakikita nating governance sa kasalukuyan at ng mga nagdaang administrasyon before FPRRD. So kumbaga naramdaman ng tao kung paano maging ligtas, no, sa lansangan, lalabas ka ng bahay mo, safe ka. Naramdaman ng tao, no, na
Ang presyo ng bilihin ay affordable. Naramdaman ng taong bayan, no, na mga time na yon, meron silang gobyerno na merong malasakit sa kanila. So, kumbaga, hindi yan ang nakikita ng gobyerno, ng taong bayan sa kasalukuyan mula sa kanilang gobyerno. Kaya ganyan ang kanilang nararamdaman. Alam mo, Admar, ang Pilipino, the Filipino public, they have a long memory. No? Kumbaga, naaalala nila yan. In fact, that long memory was instrumental in bringing Marcos Jr. back into power. Kasi naalala nila, Admar, yung governance ng tatay. Yung governance ni Marcos Sr. ay ibang-iba sa governance ni Marcos Jr. Ibang-iba. Kaya nakikita natin na since people have long memories, they remember kung ano yung kalidad ng pamamahala ng mga Duterte. No? Kumbaga, yung klase ng pamamahala mula sa Davao, the Dutertes were able to transform Davao City, no, from a city na merong mataas na crime rate, no, a city that is underdeveloped into now a modern, urban, safe and a well-developed city. So kumbaga, yung ganong klaseng governance na import yan ni FPRRD at a national level, na scale up niya yan. At yun yung nakita natin na naalala ng tao. Kaya ngayon nakukumpara nila 3 years going into Marcos Jr. administration versus na naramdaman nila nung panahon ni FPRRD. Well, nakita naman natin kung ano ang naging reaction, no, ng taong bayan. Alam mo, sabi nga ni Marcos Jr. Admar, no, sabi niya, huwag daw paniwalaan yung iisang survey. Kasi iisang survey lang naman yon. Dapat daw i-consider daw yung mga iba't ibang mga sources of information, no, to make an informed decision. But the thing is, kahit na iisang survey lang yung lumabas, kung magtatanong ka mismo sa taong bayan, that's the ultimate survey, Admar. You go out to the streets and ask the ordinary people how they feel. Sasabihin nila sa iyo na sila ay nagugutom, na meron silang trabaho, pero yung trabaho nila, maliit ang sahod, so hindi pa rin sapat para sila makakain ng 3 beses sa isang araw. Meron silang kamag-anak or magulang na merong karamdaman, wala silang pambili ng gamot, dinala nila sa ospital, wala silang pambayad. Ganun yung maririnig mo sa mga ordinaryong tao, Admar. And nung panahon ni FPRRD, naramdaman ng taong bayan na ang gobyerno merong pagmamahal sa kanila. Kasi naalala ko, Admar, palaging sinasabi ni Pangulong Duterte noon. Pinapanood ko, Admar, yung kanyang mga kinakausap yung taong bayan kapag madaling araw. Pinapanood ko yan dito ko sa Canada. Ang sinasabi ni FPRRD, ang mga mahihirap, wala silang ibang matatakbuhan kundi ang gobyerno. Yung mga mayaman na yan eh. May matatakbuhan sila, may pera sila eh. Pero yung mga mahihirap, they have no other else to go to except the government. At fortunately, nung time ni FPRRD, naiparamdam sa mga mahihirap na mayroong gobyerno na nagmamahal sa kanila. Sa ngayon, mukhang hindi ito ang nangyayari kasi nakita naman natin sa mga survey, hindi ito ang nararamdaman ng taong bayan. Kaya hindi ako nasurpresa, Admar, na naging ganyan yung resulta ng mga survey. And kung hindi magbabago si Marcos Jr. in terms of how he addresses these issues, asahan natin na magiging mas malala pa itong approval ratings ng ating presidente sa kasalukuyan. It will just become worse and worse and worse kung hindi siya magbabago ng direksyon. Doc, maraming salamat sa inyong impormasyong ibinahagi at oras ngayong hapon dito sa Pilipinas. Ating gabi na ba dyan sa Canada? Maraming salamat. It's 1:20 in the morning. Madaling araw. Magkakape-kape muna ako.